So, we will be focusing on dito sa ating pag-aaral. No? Wait lang ha. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Wow. Ganda, no? Ganda ng ating intro verse. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Oh, what an assurance from the Lord kay Jeremiah. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So ganito pala yung benefits ng prayer when we approach the throne of God, with faith, na kung tayo makikipag-usap sa Kanya, tutugunin niya tayo. No, so nananawagan ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. Pero ano bang klase pakikipag-usap sa Kanya? Scripted, yung may hawak kang papel sa iyong kamay? Ganun ba yun? Makipag-usap ka, Panginoon, scripted. Ikaw ba gusto mo may kausap kang ganyan na nakikipag-usap sa'yo, may script, may binabasa bang nakikipag-usap sa'yo? Ang gusto ng Panginoon, personal. Kung ikaw nga ay gusto mo, personal yung pakikipag-usap sa'yo ng isang kapwa mo, ganun din lang ang ating Panginoon. Dahil it's a relational fellowship when it comes to prayer. Okay? Kung mapapansin, gesture natin, nakaganyan tayo minsan pag tayo nagpipray. Ibig sabihin yan, hold on. No work at all. Huwag ka maging busy. Focus yourself sa Lord. Kaya nga minsan nakapikit tayo kasi ayaw natin nadideserve tayo. Pagka tayo nagpipray, although sa Bible, wala naman tayo makikita. Ipikit mo ang iyong mata. Ang mahalaga dito, kaya yun ganun ang gesture natin. We don't want any disturbance kapag tayo nananalangin. At ang prayer, hindi lang makipag-usap, kundi pakikinig din. Actually, ang prayer talaga sa totoo lang ay talagang mas mahalagang pakikinig kaysa sa pagsasalita natin. Kasi sabi ng Panginoon, ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila. So sa pag nagpapahayag ang Diyos, ibig sabihin, dapat makinig ka. Madalas ang prayer natin ay yung daldal ng daldal, salita ng salita. Pagtapos na nating sabihin yung mga gusto natin, sinasara na natin ang linya. In Jesus' name na. Wala na tayong listening portion. Ano yung listening portion? Dapat bago ka talaga makipag-usap o sabihin mo yung mga nais mo sa Diyos, anything that you're requesting from God, you need to listen first by reading the Word of God. That's the way you will listen to Him, by reading His Word, understanding His Word. Hallelujah. So kaya sabi, mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So gusto ng Diyos i-reveal ang mga bagay na hindi natin naintindihan sa atin. Ilagay sa ating isip, buksan ang ating mga mata upang makita natin yung mga wonders na ginagawa ng Diyos sa ating paligid na hindi napapansin na maraming tao. Nakala nila kung anong phenomenal lang. Isang sitwasyon. So kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos nga hindi marunong kumarap Bakit? Bakit hindi siya marunong kumarap? Kasi gusto niya lagi siya nakatingin sa atin. Nakafocus sa atin. Kaya naman, ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo nakafocus din sa Kanya. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa umagang ito, hallelujah. So, it's a call to seek Him and discover the hidden treasures He longs to reveal. Alam niyo, ang Bible ay isang kayamanan. Ang salita ng Diyos, the Word of God, the powerful Word of God, is like a treasure na nakatago. Habang nakasara yung Bible mo, hidden treasure. Pag binuksan mo yan, it's about to be revealed. Yung mga hidden treasures ng Panginoon para sa atin, para sa iyo, para sa buhay mo. So kaya maraming tamad ang hindi nagbubukas ng kanilang treasure. Hindi na binubuksan yung kanilang baul ng kayamanan, which is our Bible. Tamad na tamad tayo, nandun ang wisdom. Kita niyo ang mga archaeologists, binubuksan ng Bible para hanapin lang ang isang lost city, lost treasures. Ginagamit nila yan as a map, as a sign. Naghahanap sila ng ideya at napakaraming mga bagay na na-unearth sa pamamagitan ng Bible. Ibig sabihin, ang Bible natin ay literal na mga city na nabanggit, mga taong nabanggit. Ito ay part ng history. Hindi ito yung mga fictionated stories lang. Kundi ito ay totoo na nangyari, naganap, yung mga nababanggit ng mga tao doon, ito totoong naging tao. Kaya kapag nagbubukas ka ng Bible, ay nagbubukas ka ng kayamanan. Pag nakasara yung Bible mo, pinagdadamutan mo ang sarili mo. So kaya
The invitation to intimacy. Nag-i-invite ang Panginoon sa atin. Iniimbitahan tayo ang panyaya sa matalik na kaugnayan. God desires our communication. Gusto ng Diyos makipag-usap sa atin through His Word. Gusto ng Diyos makipagtalakayan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, naituwid tayo na nakakaroon tayo ng right direction. Pero marami sa atin ang hindi natin pinapansin kasi mas maganda yung plano natin eh. Ang tatalino natin talaga. Pero sa katalinuhan natin, bandang huli, nakikita natin yung kamangmangan natin sa harapan niya. Kaya nga, call to me signifies a personal invitation from God. He longs for us to come to Him in prayer, to pour out our hearts and to seek His face. No, our existence is not supposed to be concentrated on our needs. Kasi nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, nauna na ang provision ng Diyos. Lahat ng kakailanganin ni Eva at ni Adan, naunang kinreate ng Diyos. In a way, bago ka mag-pray ng iyong pangangailangan, the Lord already provided all of this. Lahat ng bagay. Literally, physically, andyan na. Maging tao man yan, maging sitwasyon man yan, or anything, even a spiritual answer, kayang sagutin ng Panginoon, nakaredy na yan, ahead of time. But the Lord is calling us, like kay Jeremiah, tinatawagan niya si Jeremiah kasi grabe yung situation niya doon sa kanyang anong panahon niyang yun, yung ordeal niya, yung situation na kung gaano katitigas ang puso ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya the Lord guiding him and Jeremiah asking favor from the Lord. So it's an invitation, tinatawagan tayo ng Panginoon. God is inviting us na tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya. Kasi ang Diyos, He desires communication with faith, by faith, with the presence of the Holy Spirit. Alam niyo, pag sinabi natin comfort, ang ibig sabihin ng comfort is presence. Hindi ba? Kapag may mga nako-comfort ka, kapag may something or someone na nandyan sa'yo, na nag-encourage sa'yo, nagtatap ng shoulder mo, showing their concern, showing their, yung understanding about your situation, encouraging you. And nandun yung presence nila. Comforting yon. The same with the presence of God through the presence of the Holy Spirit in our lives and the presence of the Word of God. So kaya lagi natin tandaan, ang salita ng Diyos mismo ay ang ating Panginoon. So every time na binabasa natin, ina-apply natin ang salita ng Diyos. Ina-apply natin si Lord. Hindi tayo yung nakikita kundi ang Diyos mismo. Because God is His Word Himself. So He longs for us to come in Him in prayer. So paano tayo lalapit sa Diyos? In prayer. Because He wants us to communicate. He wants also to communicate with us. So kaya in Psalm 145 verse 18, gaano ba kalayo ang Diyos? Napakalapit. The Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. In truth. Ang sabi ng John 14, di ba, verse 6, I am the way, the truth. So, paano ka tatawag at paano mo masasabing napakalapit ng Diyos? Magiging malapit lang ang Diyos sa iyo kung si Kristo ay nasa sa iyo. Because Jesus is the truth. You cannot pray without Jesus. You cannot pray without the presence of the Holy Spirit. You cannot pray without the Word of God. Always remember that. So, kaya the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. You cannot pray by using religion or religious matter, religious way. The only way for us to connect with God is through His truth. And the truth shall set us free. So it's the presence of the Holy Spirit and the presence of Jesus Himself through the Word of God, because the Word of God is the truth. And lagi ko sinasabi, facts and truth are both different words. Ang facts is changeable, samantalang ang truth is unchangeable. Lagi ko sinasabi, ang aking illustration lagi dyan ang Pluto. Ang Pluto, ilang beses binago yan. Na sinasabi niya sa isang buwan lang, hindi siya planet. Tapos later on, binago na naman. Ginalaw na naman planeta. Na dating planeta naman talaga siya. Kasama sa solar system natin. So yung facts ng mga magagaling na mga tao ay nagbabago. Pero yung truth ng ating Panginoon is unchangeable. Amen. Ano ba yung katotohanan na galing sa Diyos? That all men will die. Oh, can you change that?
Walang makakabago niyan. Kapag ang isang tao ay namatay nang wala ang truth sa kanya, that person will go straight to hell. Can the person change that? No. Unless the truth is in him or in her. So the Lord is near to all who call on Him. So hindi mo kailangan magsisigaw, hindi mo kailangan pumunta sa kung saan, pumunta sa bundok. No? Unless otherwise, ang Diyos mismo ang nagsabi na pumunta ka doon sa lugar na yun, doon ka makipag-usap sa akin. Pero ang Psalm mismo ang nagsabi, 145 verse 18, the Lord is near. Hindi malayo ang Diyos. Kaya huwag mo isipin na ang Diyos ay lumalayo sa iyo. Baliktarin mo, ikaw ang lumalayo sa Diyos. Never ang Diyos lalayo sa atin. So katulad ng isang amaya na kapag ang isang anak ay biglang may pinangailangan, kahit anong ginagawa ng isang magulang, kapag mahal niya ang kanyang anak, lalapitan niya yan, kakausapin niya yan, tatanungin niya, anong kailangan? Ano bang sitwasyon mo? Pakikinggan ka. Napakabuti ng ating Ama dahil marami siyang ginagawa, marami siyang nilikha, busy ang Diyos, pero pagka ikaw nang tumawag, nakikinig siya. Nandun lahat yung 100% time niya. He will never leave us nor forsake us. Yun ang pangako niya. Nabanggit niya sa Hebrew. The book of Hebrew. So, purihin ang Diyos. Ganyan ang Panginoon. Amen. Hindi malayo ang Diyos. Handa siya makipag-usap sa atin. Handa siya makinig sa atin. Pero ikaw, handa ka bang makinig sa Diyos? Kasi ang gusto natin lagi, ang Diyos ang nakikinig sa atin. Ganun din tayo makipag-communicate. Pag nakikipag-usap tayo, pag nagsasalita yung kapwa natin, parang pinapatapos lang natin. Hindi naman talaga tayo nakikinig. Kasi naka-ready tayo kung ano sasabihin natin. Communication yun, hindi. Ang communication, nakikinig siya sa iyo, nakikinig ka rin. Parehas lang kayo. Naintindihan mo siya, naintindihan ka niya. That's communication. So, do we truly call on God? Tumatawag ba talaga tayo sa Diyos? Or do we treat prayer as a last resort? Maraming gumagawa ng ganito. Tatawag lang sa Diyos pagka pagod na, malungkot na, hirap na sa buhay. Hindi. Tumawag ka rin sa Diyos araw-araw. Kung ano man ang sitwasyon, masaya ka, malungkot ka, lagi ka nakikipag-usap sa Diyos. Pagising mo sa umaga, makipag-usap ka sa Lord. Bago ka matulog, makipag-usap ka sa Panginoon. It's a matter of communication. A very simple way. Makipag-usap sa Lord. Kwentuhan. So let's cultivate a habit of consistent communication with Him. I-form mo yung habit mo. Hindi lang 15 days kasi yan. 62 days talaga eh. Yung magbabasa ka ng Bible, 62 days, yun lang yun magiging habit. If you will stop at hindi mo tatapusin yung 62 days, you will begin number 1 again. You cannot create habit, consistent habit. No, it must be 62 days. So read your Bible 62 days straight and you will see. Hindi mo na matatanggal yan, it will become a habit. Pero kung ititigil mo ulit yan ng 30 days, mawala na ulit yun. Sayang lang. So, let's cultivate a habit of consistent communication with Him, bringing our joys, concerns, and need before His throne. Kapag mayroong tagumpay ka, lapit sa Diyos, Lord, thank you, grabe ka. Salamat talaga sa answered prayer. Pag malungkot ka, Lord, ito yung sitwasyon ko. Hindi mo na uubusan ng sagot ng Diyos eh. In fact, bago pa mangyari sa iyo yon, alam na ng Diyos. Ang gusto lang niya, lumapit ka. So, ikaw mismo magsabi, personal. No, lumapit ka dahil ang Diyos ay nandyan lang sa atin. Malapit ang Diyos kasi lapit ng iyong puso. Amen. Hallelujah. At kapag lumapit ka, magkaroon ka ng reverence. Mayroong pagsamba, may pagpupuri, may pagdakila. Di ba? Magpuri ka sa Diyos. Grabe, buti nga ngayon mayroon ng YouTube or YouTube. Ano ba banggitin yan? YouTube o YouTube. So kaya, andyan lang, bubuksan mo lang yon, free. You can praise the Lord. You can worship Him. Hindi katulad nung bibili ka pa ng tape, bibili ka pa ng mga recorded music, magagastos ka pa. Ngayon, ang daming libre. Hindi mo pa magawa na magpuri sa Diyos. Sasabayan mo lang ka na may karaoke pa. Libre din. So, marami lang talagang tamad. Sasabihin mo, hindi ako makapagpuri sa Diyos dahil busy ka. Hindi, tamad lang. Wala ka lang talagang intensyon na purihin ng Diyos. Kaya naman, lagi ka may problema, lagi ka nandun sa sulok, laging mabigat ang buhay mo, kasi doon ka lang nakakausap ng Diyos eh. Doon ka nilalagay ng Diyos sa ganung sitwasyon. Kasi doon ka lang niya nakakausap pagka problematika. Kaya hindi ka nakawala sa problem. Bakit hindi mo baguhin yung atmosphere mo? Gawin mong masaya. Pag lumapit ka sa Diyos, masaya ka. Mayroon kang tagumpay. At doon ka ilagay ng Diyos sa sitwasyon na yun na lagi ka nagtatagumpay. Kasi doon ka lagi tumatawag at papasalamat sa Diyos. Amen. Pero ang Diyos, ano man ang sitwasyon,
nakikinig ang Diyos, handa siyang tumugon. Hallelujah. Glory to God. So the invitation of intimacy, ang panyaya sa matalik na kaugnayan. Gusto ng Diyos na intimate yung paglapit natin sa Kanya. Hindi lang yung parang wala lang tayong magawa, free time lang tayo, kaya tayo lumapit. Hindi. In time of your most busiest day, busiest time, that's the time to call on God. Amen. Set aside. Mag-set aside ka ng isang time for Him, dedicated sa Diyos. So God promises to respond. Sasagot ang Panginoon. Yan ang sabi niya kay Jeremiah. Tutugon siya. Pag tumawag ka sa akin, tutugon ako sa iyo. Pero hindi lang yun ang plano ng Diyos. Magbubukas pa siya ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Now, not only does God invite us to call on Him, but He also promises to answer. Sasagutan Diyos. Proverbs 15 verse 8, the prayer of the upright is His delight. Kapag kayong panalangin mo ay may pananampalataya, may tiwala, na kahit hindi mo nakikita, alam mong magaganap, mangyayari. Talagang pinipray mo pala, kiniklaim mo na eh. Na para bang andyan na. Hindi yung punong-puno ka ng pagdududa, pagduduha-duha. No? Yung doubt, mas nauna kesa dun sa faith. Dapat yung faith ang tumabon, ang magtakip dun sa doubt natin. Na mayroong assurance coming from the Lord that God, He can answer our prayers, our petition, our concern. So the prayer of the upright is His delight. Why? Because God promised to respond. Nangako siya, nasasagot siya. So God, with infinite wisdom and power, works in our lives, answering our prayers according to His perfect will. Hallelujah. Grabe ito, no? Paano natin iintindihin yan? Tingnan nyo nga, mabuti. According to His perfect will. Pagka nagpipray ka, hindi yung gusto mo lang. Minsan hindi binibigay ng Diyos. Tingnan mo, mayroong isang dalaga na nanalangin 10 years ago. Sabi niya, 10 years ago, Lord, siya na po sana ang aking mapangasawa. Lord, siya na po talaga dinidesire ng aking heart. Lord, siya na po talaga, Lord, siya po ibigay mo. Ako, hindi sumagot si Lord. After 10 years, present day, nakita niya uli yung kanyang dinidesire. Nakita niya, yun yung aking dinidesire. Dati yung aking prayer kay Lord. Ay, kumusta nung makita niya? Nung makita niya, naku, buti na lang. Hindi siya ang napangasawa ko. Thank you, Lord, for not answering my prayer. Diba? May mga ganyan sitwasyon. So, hindi ka sinasagot ng Diyos, hindi nakikinig ang Diyos sa'yo. May dahilan ng Diyos. At ang dahilan ng Diyos, advantage nating lahat. Kaya huwag kang magtatampo kapag hindi sinagot ng Diyos. Yung request mo, baka mali yung prayer mo. Nananalangin ka, Lord, pagkaroon po ako ng sasakyan. Hindi ka sinagot ng Lord. Bakit? Kasi wala kang garahe. Yung pala dapat may pag-pray. Lord, bigyan mo ako ng garahe. Pag may garahe ka na, saka ka manalangin ng kotse. Kasi wala kang garahe, ihaharang mo lang yan sa daan, abala yan sa kalye. Kristiyano ka pa naman, nasaan ang iyong testimony? Huwag tayo magaling-galingan. Alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa mga pinapanalangin natin. Kasi kung yan ay perfect will ng Diyos, magaganap yan, mangyayari yan. In fact, even the Spirit of God interceding for us, nagpipray siya. No, nag-i-intercede para sa atin kasi may mga bagay tayo hindi natin kayang sabihin, hindi natin alam paano sabihin, hindi talaga tayo marunong mag-pray, but it is the Spirit of God interceding for us. Kaya may mga bagay na dumarating sa iyo kasi hindi mo ipag-pray kasi ang Holy Spirit pala ang nag-i-intervene. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Amen. So, when we pray, let's do so with expectant faith. Pag nabipray ka, at alam mo kalooban ng Diyos, i-claim mo na. I-claim mo na siya. Huwag ka nang mag-alangan. Lord, yung aking win 3, kalooban mo ba na ma-win ko? Ako naman, gusto ng Diyos, mayroong kaluluwang papasok o espiritong papasok sa kanyang kalangitan. Ayaw ba niya nung win 3 mo na makakilala sa Panginoon? Ang ipanalangin mo, Lord, gabayan mo po ako. Sino po yung magiging 3 ko? Sino po yung 3 na yon? I-guide mo nga po ako. Sino ba yung magiging 3 ko na yan? Na they will become like me, follower of Christ, follower of Jesus, disciple of Jesus Christ. Yun.
Hindi ka pa sasagutin ng Diyos dyan. Expectant faith. Kalooban ba ng Diyos na umunlad ka? Yes. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap ka. Kalooban ba ng Diyos na manghina ka? Hindi. Kung sa kalooban ng Diyos na lumakas ka, expectant faith. Believing that God is at work even when we don't see immediate results. At wala pang sagot. At hindi mo pa nakikita. Tandaan mo, ang susi never naging kasing laki ng pinto. Baka nakakita ng susi na kasing laki ng pintuan. Diba ang susi, ang key, ang Yahweh, maliit lang yan. Pero yung bubuksan niya pagkalaki-laki. Kaya nga kahit ang ating faith ay kasing liit ng mustard faith, ng mustard seed, kayang mag-move ng mountain. Ganun lang kailangan natin, expectant faith. Yung faith natin kay Lord, na kapag ka ito ay according to His perfect will, He can move the mountains. Amen. Ganun dapat yung expectation natin. Nasasagutan Diyos. Kung wala pa ngayon, baka bukas o sa mga susunod na taon, kung kailan man yun. Abraham nga, di ba, 25 years bago sinagot ng Diyos sa kanyang prayer request. Malay mo, ganun din tayo. Huwag tayo mainip, may dahilan lagi ang Diyos. Ang mahalaga, nagtitiwala tayo sa Kanya. So the revelation of hidden things, God reveals His plan and purposes. Ito ang problema natin. Because it is beyond our comprehension, ang hirap unawain. Kaya nga ang Bible, pinag-aaralan, binabasa yan, ini-study yan. Dahil these are things beyond human comprehension, the mystery of His kingdom and His plans for our lives. Minsan tayo, mas nagiging director tayo ng buhay natin. Ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko. Kaya nagiging, tayo man-pleaser. Ang mas piniplease natin yung tao kaysa sa Diyos. Nagiging man-pleaser tayo. Mas gusto nating yung mga taong nasa paligid natin ang natutuwa sa atin kaysa kahit na mali yung ginagawa natin. Hindi, ayaw natin na ang Diyos ang makialam sa atin kasi ang daming binabago ng Diyos sa atin. Ayaw natin eh. Pero lahat ng bagay na gusto ng Diyos na alisin natin, makakabuti sa atin. Tigas lang ang ulo natin. It's beyond our comprehension. Why? Kasi sabi sa Isaiah 55:8-9, Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, huwag mo na ipantay yung utak mo. Huwag mo nang saliksikin pa kung ano yung isip ng Diyos. Hindi natin kaya isaksak dito sa ating maliit na brain kung ano ba yung pagka-Diyos ng Diyos. Kung ano ba yung paraan niya. Ang mahalaga, sasagot siya kapag kalooban niya. Ang Bible kaya niya binigay sa atin yan kasi gusto niyang maintindihan natin yan. At sinasabi din yung mga bagay na hindi natin kayang intindihin. Katulad sinabi sa Deuteronomy 28:28 na mga bagay na pinahayag ay para sa atin, na mga bagay na hindi sa atin. So, huwag na natin pilitin. So, ano ba yung mahalaga at ano ba yung kalooban ng Diyos? Yun ang gawin natin. Gusto ng Diyos na malusog ka. Gusto ng Diyos umunlad ka. Gusto ng Diyos may disipulo ka. Gusto ng Diyos committed ka sa gawain ng Panginoon. Hindi ka nalilate. Active ka. Ginagamit mo yung iyong talent, yung iyong skill, yung iyong gifts, naka-offer lahat kay Lord yon. Gusto niya sa pagpalain ka, so ibalik mo yung para sa Kanya, yung para sa Kanya, yung 10%, ibalik mo yon. Mag-offering ka din, nanggaling sa 90% mo. Kalooban ng Diyos yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, obedience. Sa kaya pagtawag natin sa Kanya, upright, the upright heart. Ang taling sumagot ng Diyos dyan. Bakit? Kasi yung mga upright heart, yan yung mga nakakonect at nakakaintindi ng kalooban niya. So, kaya minsan, Lord, saan ba yung way? Ano ba? Saan ba ang patungo? Saan ba ang punta? Kaya nga si Jesus ang kailangan natin eh. Kaya nga sabi niya, I am the way. So kung gusto mong wag maligaw, si Kristo ang iyong saliksikin, kilalanin mo siya, alalahanin mo siya, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Kasi siya yung way. Siya yung katotohanan, siya yung buhay. Package na si Lord. Hindi ka maliligaw, hindi ka maluloko, hindi ka mawala ng buhay. Mawala ka man sa katawang ito, may buhay ulit pagkatapos nito. Package. Package si Lord. Lahat. Pag nandyan si Lord sa'yo, nandyan na lahat sa'yo. Kaya nga sabi niya, kapag tayo nasa Kanya, we are complete. And our joy will be complete. So, hindi ka maliligaw pag si Lord ang kasama mo. Kaya makinig.
Hindi yung ikaw lang ang salita ng salita. Pag nananalangin ka, pag luhod mo, dal. Pag nasabi mo na lahat yung gusto mo sabihin, in Jesus' name, Amen. Bago mo sabihin yung gusto mong sabihin, magbasa ka muna ng Bible. Read your Bible. Magbasa ka. Gawin mo, maganda ka ng pagkulay. Kulayan mo yung Bible mo, lagyan mo ng kulay. Yung mahalaga, yung nagre-reveal sa'yo, kulayan mo. Magsulat ka, kuha ka ng notebook, mag-devotion ka, magsulat ka. Ilagay mo yun. So, laging ang Bible mo, yung madali mong makita kung saan nakalagay. May malagyan mo ng marka, kung nasaan ka na. Araw-araw mong basahin, araw-araw mong saliksikin. Dahil dyan, yung Bible mismo, gagabayan ka kung pag-pray mo. Hindi Marami sa atin nagpipray lang pero hindi mo nagbabasa ng Bible. Ligaw din. Religious way yan. Pag hindi ka nagbasa ng Bible at nanalangin ka lang, religyoso ka lang. Pero kung nagbasa ka ng Biblia, alam mo ang kalooban ng Diyos, bago ka mag-pray, yun yung spiritual connection. Hindi ka maliligaw dyan. Amen? The revelation of hidden things will be revealed to you, onto you, through the presence of the Holy Spirit and the Word of God. You cannot divorce the two, the presence of the Holy Spirit and the Word of God. Hindi pwede pag-iwalayin niya. Magkasama yan. So, the revelation of hidden things that seek His wisdom through prayer and the study of His Word, trusting that He will reveal His perfect will for our lives. So, bibigyan tayo ng Lord ng wisdom through prayer. Kaya lang, pag mo lang basahin ang Bible, pag-aralan mo ang Bible, at lahat ng pinag-aralan mo sa Bible, pagtiwalaan mo na in perfect time, i-reveal ng Diyos yon kung ano yung mga bagay na para sa iyo. So don't stop. Huwag ka titigil sa pagbabasa at pag-aaral. Kahit ano pang busy mo, gawin mo. Kami po, talaga napaka hectic, toxic ng trabaho namin. Modesty aside. Pero sinisikap ko po na mag-aral, sinisikap ko pong katulad nyo, makapag-live, makapag-share ng gospel, makapag-disciple, makapag-Bible study. Kasi ang lahat ng bagay na ginagawa ko sa trabaho ko pansamantala lang. Pero yung trabaho kong ginagawa sa Panginoon, eternal yan. That's an eternal result. Dahil yung mga kaluluwang tatanggap sa Panginoon, yun lang ang makakasama ko kung saan nandun ang ating Panginoon. Amen? Yung mga bagay na inaitayo ko, yung mga bagay na nabili ko, yung mga bagay na naipong ko, iiwanan kong lahat yan. Pero isa lang ang makakasama ko sa langit, yung mga taong tumanggap sa Panginoon. Yung mga taong nag-share din ng gospel sa akin. Pagkikita-kita tayo doon. So yun lang ang pwede nating madala. Yung kaluluwa na dinala natin sa Panginoon. Tapos hindi yun ang priority natin. Ano ba naman tayo? Walang wisdom doon. Kailangan natin ng mga material na bagay at gamitin natin ang material na bagay para sa mga eternal na plano ng Diyos sa buhay natin. Mag-invest tayo doon. Hindi, nag-invest tayo sa mga pansamantalang bagay Di ba? Anong tawag diyan? Katalinuhan o katangahan? Gamitin mo yung mga bagay na nasa sayo para sa Diyos. Napakinabangan mo yan. Amen. So the revelation of hidden things, God reveals Himself. Ultimately, the greatest unsearchable thing that God reveals is Himself. Siya mismo. Sabi nga, John chapter 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ruin mo yung revelation na yan. Yung salita na binabasa natin ay siya mismo. Pag tinanggap mo yung salita, ang Bible mismo ang magre-reveal sa iyo. So kaya, mga kapatid, ang buhay natin ay dapat sa Panginoon. Amen? At ang Diyos naman, kita nyo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Tingnan ninyo. Diba? Siya ay namatay para magkaroon tayo ng buhay. At gusto naman ng Diyos, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya, ang ating katawan na buhay, para magamit at pakinabangan naman niya. So through His Word, His Spirit, and His actions, He unveils His character, His love and His glory, the fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5. Diba? The Spirit of God, pag nandiyan sa atin, may bunga yon. At ang bunga nyon ay love, joy, napakaganda, no? Kindness, goodness, even self-control andun. Pag nandun ang Holy Spirit sa buhay natin, yamanan talaga siya. Amen. So, purihin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan natin si Lord.
Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti. Sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos ay mabuti. God revealed Himself. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except through me, except. Wala nang iba. Except Kung pupunta ka sa Ama, wala nang ibang daan. Siya lang. Except. Kung maghahanap ka ng katotohanan, siya lang. Kasi sabi, except. Kung naghahanap ka ng totoong buhay, except through me, sabi niya. Wala Package nga lahat Siya lang talaga, siya dapat ang sentro ng paningin at ng pananampalataya mo. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin na mula sa langit, siya'y mabubumaba, nagkatawang tao na salita. Kaya pag binabasa mo yung salita, nakakausap mo ang Panginoon. Pag ina-apply mo ang salita, ay na-apply mo ang Panginoon. Amen. So nabubuhay ulit yung salita sa pamamagitan natin. Nagiging physical ulit ang Word through us. Amazing! Amen! Sabi, the Word became flesh. At paano nagiging flesh? Hindi lamang yung panahon ng ating Panginoon. When we apply His Word, it became flesh again. So si Jesus yung nakikita sa iyo, hindi ako, hindi ikaw. Amen. Hallelujah. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. So katulad ng isang portrait na pagbabasa. Pag tinitingnan mo isang portrait o isang larawan na may minimensahe niya yan. Yung pinapakita ko ngayon sa inyo. Ano ba yan? Tingnan ninyo mabuti. Paano ginagawa niya? Sabihin ko nga Titigan nyo. Anong interpretation nyo dyan? Di ba? Pinag-aaralan mo. Ba't gano'n umaakyat? Hawak niya yung ship o yung tupa. Ibig sabihin yung tupa, ni-rescue mo kang nahulog. Di ba? Ni-rescue ng Panginoon. So, ganyan din ang Bible Kapag ka tinititigan mo siya, pinag-aaralan mong mabuti, may nare-reveal sa'yo. Pag sinasaliksik mong mabuti, may nare-reveal sa'yo. Ganun pala yun. Ganyan pala yan. Ay, oo nga. Bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal na. Kasi ngayon, wala nagbigay ng panahon Paano gagawin natin? O kaya mga kapatid, alalahanin mo ng salita ng Diyos ay para sa kapakinabangan din natin. Amen. So, let's spend time in His presence. Meditating on His Word. Alam niyo ba, na-amaze ako. Nung pinag-aralan ko yung Joshua chapter 1 verse 8, yung word na meditate doon. Amaze ako. It's like a roaring lion na meron na siyang prey. Na habang nakatungtong yung kanyang paa doon sa kanyang victim o sa kanyang pagkain, may mga nakapaligid doon na gustong kumuha ng kanyang pagkain na yan at nagro-roar siya na akin to, sa akin to. Yung pala yung meditation sa Joshua chapter 1 verse 8, nakatulad ng isang leon na lion na meron ng hawak-hawak na blessing na sinasabi mo, akin to. Yung pala yung meditation. Na kapag nagme-meditate ka ng Word of God at mayroong mga bagay na pinangako ang Diyos doon, na may mga demonyong gustong kumuha sa iyo doon, sitwasyon na gustong kumuha noon, kalungkutan na gustong bumawi noon, doubt na gustong bumawi ng mga blessing na nandyan na, mag-roar ka. I-claim mo ang Word of God. The Lord said, He said into His Word. Yan pala yung claiming, yun pala yung meditation. It is a Word of God reminding us kung ano yung mga pangako ng Diyos sa atin. Pagka dumarating yung doubt, nandiyan yung salita ng Diyos. Pagka mayroong loneliness, dumarating ang salita ng Diyos. Kapag ka may mga trouble, dumarating ang salita ng Diyos. Meditation. And that's the importance of reading the Bible. Kasi pagka may situation ka, lalabas yun, papaalala sa iyo ng Holy Spirit yun, you will be strong. Whatever your situation might be, you will be strong because of the presence of God and the presence of the Word. Amen. So spend time in His presence, meditating on His Word, and allowing His Spirit to transform us into Christ's image. That we're willing to sacrifice for the cause of the gospel. That the Lord will strengthen us, that He will be with us. Sabi nga, 2 or 3 gathering in His name, He will be there. In fact, kahit nagigisa ka, He is with you, within you. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Glory to God in the highest.
So in Jeremiah 33 verse 3, it's a powerful reminder that God desires intimacy with us and longs to reveal Himself and His plans to those who seek Him. Huwag mong panghinayangan yung time na binibigay mo kay Lord. Pag Sunday, pag may mga training, pagbabasa ng Bible every day, huwag mong panghihinayangan yan, pakinabang yan, parang nag-iipon ng kayamanan na hindi nabubulok. Let us cultivate a lifestyle of prayer. Lagi tayo makapag-usap sa Diyos, hindi yung religious prayer, kundi yung prayer with communication, with fellowship, with relationship. Kaya nga sabi sa prayer, di ba? Ganito kayo manalangin, sabi ng Panginoon, Ama namin. Pag hindi mo siya Ama, hindi ka makakapanalangin yan. Kasi ang gusto ng Diyos, may relasyon ka sa Kanya. Paano ka tatawag sa isang Ama na hindi mo naman Ama? Ibig sabihin, dapat may connection ka. You must experience the rebirth, through the Word in the presence of the Holy Spirit. You must be engulfed or covered with the blood of Jesus. So that's the only way. You will become His child. Sabi sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumatawag at nanampalataya sa Kanya, ibinibigay niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So hindi pastor, hindi ministro, hindi pare ang magbibigay ng karapatan na tayo maging anak ng Diyos. Based sa John chapter 1 verse 12. Ang Panginoong Hesus mismo magsasabi kung ikaw ba ay anak ng Diyos. As we draw near to Him, He will unveil the hidden treasure of His wisdom and love, leading us into a deeper understanding of Himself and His purposes for our lives. Pag hindi natin nakilala ang Panginoon, hindi natin malalaman kung anong purpose ng buhay natin. The first and foremost, know Jesus. Know Him. Ano ba si Lord? Sino ba si Lord? At ano ba ang layunin ng Diyos ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Then, that's the only time you will know the purpose of our life. Amen. So, sa ating pagtatapos, in a world with uncertainty and confusion, we have a God who invites us to come to Him and discover the unsearchable riches of His grace. Let's respond to His invitation with open hearts and expectant faith, knowing that He is faithful to answer our prayers and reveal His wondrous plan for our lives. Amen. So ang Diyos ay magpapahayag. Spend your time with the Lord. Hallelujah. Sapagkat atong unsearchable riches of Christ will become searchable when you give your time, when you receive Jesus as Lord, Master, and Savior. And when we obey Him, become follower of Jesus, become His disciple, not only be a Christian, don't be only a Christian, be a disciple of Jesus. Kasi ang disciple, yan yung sumusunod, yan yung hindi mahirap pasunurin, yan yung mga nagiging leader later on. Amen. Yan yung nagbibigay ng time sa Lord. Kita mo yung 12 disciples, di ba? Nagbigay ng time. Yung daw kami, nawala pa rin isa. Sa haba ng panahon na meron siya. Kasi hindi nawala yung sarili niya, hindi natunaw yung sarili niya. Kaya pagkasama mo ang Panginoon, dapat natutunaw tayo. Siya nabubuhay sa atin. Galatians chapter 2 verse 20. Amen? So ang Diyos ay mabuti. Kaya lagi tayo magtiwala sa Kanya at lagi tayo magpasalamat sa Kanya. Amen? At simula sa araw na ito, pagising natin bukas o bago tayo matulog mamaya, basahin natin ang Bible natin. Buksan natin ang ating Bible. Ugaliin nating magbasa. Kung meron kang physical Bible, no? Meron kang app, parehas lang yan. No? Yung cellphone mo, mapakinabangan ng Diyos. Lagyan mo ng app yan para sa Kanya, para may apply mo sa buhay mo. Amen? Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya, ngayong umaga, lumapit tayo sa Diyos. At tayo manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na tumutugon. Amen? Lapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo na may pasasalamat. Hallelujah! 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 We praise your name. We praise your name. Glory be to God in the highest. Hallelujah! Hallelujah! Lord, napakabuti mo sa amin. Salamat sa pagpapahayag mo sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng paggabay at pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. Naamin namin na kami maraming pagkukulang, marami kaming mga kayabangan,
Marami kaming mga kapaimbabawan. Lord, gamutin mo ito at maging totoo kami sa aming sarili sapagkat wala kaming maitatago sa iyong harapan. We are like an open book before you. We cannot hide or hid anything away from you. Lord, maraming salamat na ikaw man ay nagpapahayag din ng iyong sarili sa amin. We want to thank you. We want to ask your forgiveness for our sinfulness. And Lord, alisin mo yung laziness sa amin. Magsimula sa buhay namin ng revival in the name of Jesus. At ang aming desire na pag-disciple ay nandoon. Lord, sa aming pananalangin araw-araw at pagbabasa ng iyong salita, alam po namin kami lalago. We will grow in the name of Jesus. At dalangin namin na hindi lamang kami involved sa music, hindi lamang kami involved sa visitation, hindi lamang kami involved sa Bible study, kundi involved kami bringing more souls for your glory. Masalamat po sapagkat ang lahat ng bagay na kailangan namin, pag inuna namin ikaw, uunahin mo rin kami. Pag hinanap namin ang iyong katuwiran, pagpapalain mo kami. Kaya o Diyos, salamat po sa aming buhay na binubuhay mo para maging kapakipakinabang sa kingdom mo. Purihin ka o Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat sa iyong revelation. Salamat sa iyong pagtouch sa puso ng bawat isa. And thank you, O God, for changing us day by day into the likeness and image of Jesus Christ. Thank you, dear Holy Spirit, for empowering us. Thank you, Father. This is our prayer with praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hallelujah.